Kinabukasan ay nagtungo si Charisse sa Miracle Garden upang tumulong sa pagdedesign ng mga bulaklak kay Aling Pasing. At mamaya pagkatapos niya rito ay pupuntahan niya si Drake para kumbinsin ulit na tanggapin siya nito. Good morning, Aling Pasing. Nakangiti niyang bati sa matanda. Ang lawak ng ngiting iginanti nito sa kanya. Good morning. Ang aga mo naman yata, Charisse. Kumuha siya ng basket na lalagyan ng mga bulaklak upang sumama kay Aling Pasing na mamitas ng mga bulaklak. Wala naman po kasi akong ginagawa kaya inagahan ko na para maaga din tayong matapos. Nakangiti niyang sabi. Mabuti naman kung ganoon dahil maaga din kukunin ng mga bulaklak dahil bukas na ito gagamitin sa kasal. Sagot ni Aling Pasing at naglakbay na sila sa hardin. Nagsimula silang mamitas. Nang makarami na sila at sapat na iyon ay nagtungo sila sa rest house. Doon nila inayos ang mga bulaklak at sinimulan ng ayusin ang mga ito. Natutuwa si Charisse pagkalipas ng mga oras. Kahit paano ay saglit niyang nakakalimutan ng sakit ng puso na kanyang nararamdaman. At nito mga nakaraang araw ay mabilis na ang pag-pick up niya ng mga salita na sinasabi sa kanya. Gusto niya na rin kasing baguhin ang kanyang sarili. Habang nagdadesenyo siya ng mga bulaklak ay napapangiting nagmamasid sa kanya ang matanda. Napakaseryoso kasi niya at nais niya na magustuhan ng mga ikakasal na kung sino man iyon ang mga design niya. Anak, kapag ikaw ang kinasal, libre ko na ang mga bulaklak. Wala ka pa bang balak na makapag-asawa? Tanong ni Aling Pasing sa kanya. Bigla siyang napatigil sa pagdesenyo ng mga bulaklak at tumingin kay Aling Pasing. Wala na siguro akong balak na mag-asawa, Aling Pasing. Sakit lang sa dibdib kapag nabigo ka. Anya't ipinagpatuloy ang paggawa. Nagtaka man ang matanda sa sinabi niya, ngunit batid nito ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na lang nag-usisa pa si Aling Pasing at ipinagpatuloy rin ito ang kanyang ginagawa. Pagsapit ng alas 4 ng hapon ay natapos din ang pagdesign nila ng mga bulaklak at kukunin na rin ito ng nagpagawa. Nagmamerienda sila ni Aling Pasing. Nang dumating ang nagpagawa ng mga bulaklak, laking gulat niya na mapagsino ang mga nasa harapan niya ngayon, kahit na ang mga ito ay nagulat din nang makita siya. Charisse? Sambit ni Roy, ang dati niyang nobyo na naging dahilan kung bakit broken-hearted siya ngayon. Kasama ng lalaki ang isang babae na maputi ngunit hindi naman kagandahan, at ang kapatid ni Roy na si Melba. Ate Charisse? Naiyang tawag ni Melba sa kanya. Ngumiti lang siya sa mga ito na parang wala lang, ngunit sa loob ng kanyang puso ay nagdurugo ito. Okay na po ba ang mga bulaklak na pinagawa namin para sa kasal namin ng aking nobyo bukas? Tanong ng babae kay Aling Pasing. Tumango ang matanda at ipinakita ang mga bulaklak na nagagandahan ng design. Sobrang nagustuhan ng babae ang pagkakaayos ng mga bulaklak. Habang si Roy at Charisse naman ay nagtama ang kanilang mga mata. Mayroong panghihinayang sa mata ni Roy at lungkot. Ngunit kay Charisse naman ay makikita sa kanyang mga mata ang sama ng loob na idinulot ng lalaki sa kanya. Congratulations! Sana'y nagustuhan niyo ang bulaklak na ginawa ko. Maiwan ko na kayo. Sabi niya sa dalawang ikakasal at lumingon siya kay Aling Pasing. Aling Pasing, salamat po. Uuwi na po ako. Paalam niya sa matanda at tumalikod na. Ayaw niya makita ng mga ito ang luhang papatak sa kanyang mga mata. Ganito pala kasakit na makita ang dating kasintahan mo na may kasama ng iba at ikakasal na. Pumatak ang kanyang mga luha nang tumalikod siya sa mga ito at inayaan niya na maramdaman niya ang sakit. Paglabas niya ng entrance ng garden ay hindi niya inaasahan na sunundan pala siya ni Roy. Charisse, can we talk? Tawag nito sa kanya. Pinunasan niya muna ang kanyang mga luha bago lumingon sa binata. Masakit niya itong tiningnan. We have nothing more to talk about, Roy. Binati na kita sa kasal mo. Malamig niyang sagot kay Roy. Alam kong galit ka, kaya gusto kong humingi ng sorry sa nagawa ko sa'yo. Sorry kung nasaktan kita. Sabi ni Roy na sincero din naman ang paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Tumawa ng pag-aak si Charisse sa sinabi ni Roy. Akala ko ba ako lang ang tanga? Pero mas tanga ka pala. Alam nga naman na matuwa ako sa ginawa mo, Roy. Umasa ako na kung pakakasalan mo. Hinintay kita at nagtiwala ko sa iyo pero hindi ko dapat iniiyakan ng katulad mo. Pagkasabi niya ng iyon ay pinara niya na ang taxi na dumaan at walang lingon-lingon na sumakay siya. Naiwan si Roy na may panghihinayang sa kanilang relasyon ni Charisse. Mahal niya naman ang dalaga ngunit hindi na siya makawala sa babaeng pakakasalan niya bukas.
Hindi alam ni Charisse kung saan siya pupunta. Ayaw niyang umuwi muna dahil tsak na mahalataan siyang umiyak na naman. Nadaanan niya ang dagat kaya pinahinto niya sa driver ang sakyan. May malapit na store doon at pumasok siya para bumili ng pwede niyang kainin habang maglalakad siya sa dagat. Ngunit nakita niya ang gin na sinasabi ng kanyang Tito Ben. Bumili din siya ng Sprite para ipanghalo doon. Kinuha niya iyon at binayaran sa cashier. Pagkatapos ay lumabas na siya at hinubad ang sandals na suot niya. Bitbit niya ito at naglakad sa tabi ng dagat. Binuksan niya ang gin at itinapon ng kalahati at nilagyan ng Sprite. Una ay napapangiwi pa siya ng alcohol. Ngunit nang malasap niya ang tamis, ay tinungga niya na ito at nagtungo pa siya sa tabing dagat at sumalpak ng upo sa buhangin. Nakatanaw siya sa lawak ng karagatan habang iniinom ang binili niyang alak. Naubos niya iyon at nalasing siya. Mabuti na lang walang tao sa paligid niya. Tumayo siya at naglakad ng pasuray-suray at hindi alam kung saan siya dinadala ng kanyang mga paa. Binaybay niya ang dagat at ang layo ng narating niya. 7:00 na ng gabi at wala siyang balak umuwi. Totoo nga ang sinabi ni Tito na magiging matapang ka kapag nakainom ka ng alak. Pero bakit tumiikot ang paligid ko? Tapang ko dahil kahit madilim hindi ako natatakot. Sabi niya sa kanyang sarili habang pasuray-suray na naglalakad sa dagat. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan at nagsilbing ilaw iyon sa kanya. Hanggang sa nakarating siya sa nag-iisang cottage. Kaya naupo siya doon at nahiga. Habang si Drake naman ay nakatanggap ng invitation kanina mula kay Angel sa engagement party nito para bukas. Napakuyom ng kamay si Drake at ayaw niyang maikasal ang nobya niya sa lalaking karibal niya na si Aaron. Tinawagan niya si Angel at baka pwede pa niyang baguhin ang isip nito. Mabuti at pumayag ang dalaga na makipagkita sa kanya kaya nagkita sila sa isang restaurant sa La Huerta. Nakaupo sila ni Angel sa isang sulok ng restaurant habang nagkakape. Hindi na ba magbabago ang desisyon mo, Angel? Tanong niya sa dalaga na pumiyok pa nang banggitin ang pangalan ng dalaga. Hindi na magbabago ang isip ko, Drake. Matiim na sagot ng dalaga sa kanya. Marami naman na pwede mong ipalit sa akin pero bakit sa Aaron pa? May panibughong tanong ni Drake sa dalaga. Dahil siya lang ang taong nagparamdam sa akin na mahalaga ako sa kanya. Sa ilang taon nating magkasintahan, ni minsan ay hindi ko nakitaan na mahalaga ako sa iyo, Drake. Walang ibang mahalaga sa iyo kundi ang career mo, ang pangarap mo. Garalgal na boss ni Angel kay Drake. Paano mo nasabi iyan? Kasama ka sa pangarap ko. Akala ko ba naiintindihan mo ko tulad sa pag-intindi ko sa ambisyon mo? Inalok kita ng kasal noon dahil mahalaga ka sa akin pero tinanggihan mo ko dahil sa ambisyon mo na maging modelo. Nasa kamay natin ang pangarap natin pero ipinagpalit mo lang ako sa Aaron na iyon? Frustrated na tanong ni Drake kay Angel. Pareho lang tayo masasaktan, Drake. Dahil hindi naman na tayo masaya sa isa't isa. Kaya sana manatili tayo magkaibigan dahil natagpuan ko na ang lalaking gusto kong makasama sa pagtanda ko. Sana dumalo ka sa araw ng engagement ko. Sabi ni Angel at tumayo na din sa Drake. Alam ko na gusto mo lang akong saktan, Angel. Kaya ka magpapakasal kay Aaron. Pero ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo na tigilan mo na ang laro mong ito. Baka sa bandang huli, magsisi ka kung bakit siya ang pinili mo. Mariing sabi ni Drake kay Angel. Problema ko na yun, Drake. Sana manatili tayo magkaibigan at tanggapin na lang natin na pinagtagpo tayo pero hindi tayo tinadhana. Paalam. Paalam ni Angel at lumabas na ito ng restaurant. Nahampas ni Drake ang kamay niya sa mesa dahil sa katigasan ng ulo ni Angel. Tanggap niya naman na ayaw na sa kanya ng dalaga eh. Pero ayaw din naman na lukuhin ito ni Aaron at makita niya na maghirap si Angel sa piling ng lalaking iyon. Umorder na lang siya ng beer at uminom. Isang bote lang ang inunom niya at umuwi na sa bahay nila. Pagdating sa tapat ng bahay nila, hindi muna siya pumasok. Nagtungo siya sa dagat na nasa harap lang ng bahay nila. Gusto niya muna magpahangin at pagmasdan ng mga alon na humahampas sa baybayin. Naglakad-lakad siya sa buhanginan. Tinanggal niya na muna ang sapatos niya para maramdaman niya ang mga buhangin sa kanyang talampakan. Suminghot siya ng hangin at napabuga habang nakatayo siya sa tabi ng dagat. Namewang siya at napatingin sa langit. Di kalaunan ay nagpasya siya na maupo sa cottage na lagi niyang pinagtatambayan. Pinasadya niya iyon na ipagawa para may matambayan siya kapag gusto niya mag-relax.
Nang makapasok siya sa cottage ay may naaninag siyang tao na nakahiga. Babae at nakatagilid ito ng higa at natakpan ang mukha nito ng buhok nito na nakalaylay. Ginising niya ito. "Miss, gising." "Uy, miss." Ngunit gumalaw lang ang babae at umungol ng bahagya. Ano ba?" Nagpadyak pa ang babae ng paa. Batid niyang nakainom ito dahil sa naamoy niya ang alak na mula sa hininga nito. "Hey, gising. Hindi ka dapat humihiga dito at baka mamaya magahasa ka dito." Sabi niya dahil kita niya na ang makinis na hita ng babae. Nakadress ito na taas tuhod at may blazer na suot. Bumangon naman ang babae ng upo ngunit tatakpan pa rin ang mukha nito sa buhok nito na lampas balikat. Hindi maintindihan ni Drake ang kanyang nararamdaman dahil bigla na lang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Katulad noong magkasama sila ni Charisse sa pag-akyat ng bundok. Kahit Charisse niya lang ito unang naramdaman. "Ano ba? Storbo ko naman. Natutulog eh." Sabi ng lasing na babae. Tatayo sana ito pero napaupo din dahil sa kalasingan. Hinawi ng babae ang buhok nito at nagulat sa Drake nang mapagasino ang babae. "Charisse? What are you doing here?" Nagtataka niyang tanong. Tumingin ito sa kanya at mapupungay na mata at ngumisi. "Napapanaginipan ko ba ang dragon?" Ani Charisse at kinusot-kusot ang mata. "Nakikita ko talaga ang dragon." Napabuntong hininga na lang sa Drake dahil alam niya na lasing ang babaeng kinainisan niya dahil sa katangahan nito. "Umuwi ka na, Charisse. Di ka dapat gumagala ng ganitong oras ng gabi." Pag-aalala naman niya sa dalaga. Kahit na kinainisan niya ito, ayaw niya naman na mapahamak ito. Ngunit bigla na lang siyang nagulat nang biglang lumuhod si Charisse sa harap niya at yumakap sa binti niya. "Sir Drake, tanggapin niyo na po ako sa trabaho, parang awan niyo na. Mababaliw ako sa bahay sa kaiisip sa manluloko kong nobyo. Kaya sige na, sir. Tanggapin niyo na muli ako. Maglalagay na ako ng utak sa ulo basta tanggapin niyo na po ako." Pagmamakaawa ni Charisse kay Drake. Hindi alam na Drake kung matatawa siya sa sinabi ni Charisse o maawa siya dito. Isinubsob nito ang ulo sa kanyang tuhod dahil sa kalasingan. "Tumayo ka na nga dyan, Charisse, at umuwi ka na. Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing." Anya tinawakan niya ito sa braso ngunit hindi pa rin umaalis ang dalaga sa pagyakap sa kanyang mga paa at hindi na rin ito umimik. Ano kaya nangyari sa babaeng ito at naglasing? Tanong na lamang niya sa kanyang sarili. "Sir Drake, tanggapin niyo na ulit ako please." Pagmamakaawa ni Charisse kay Drake at inangat nito ang kanyang ulo. Tumingala siya kay Drake ngunit hindi kalaunan ay nasubsob ang kanyang muka sa harap ng alagang ahas na Drake. "Shit, tumayo ka nga Charisse." Utos ni Drake at hinawakan ang braso ni Charisse. Subalit mahigpit na niyakap ni Charisse sa mga hita na Drake kaya hindi niya pa mahila patayo ang dalaga. "Tatayo lang ako kapag pumayag ka nang tanggapin mo ko, sir." Sabi nito at lalong idiniin ang kanyang muka sa harap ng alaga na Drake. Unti-unting nabubuhay ang alaga ni Drake dahil sa nakasubsob ang mukha ni Charisse sa alaga niya. "Bukas na nga tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Tumayo ka na dyan at baka mamaya mabuhay ang alaga kong ahas dyan at matuklaw ka." Banta ni Drake. Sa halip na tumayo si Charisse ay kinapakapan niya ang harap na Drake. "Bakit kasi nag-aalaga kayo ng ahas dyan sa putotoy niyo, sir? Paano kung malunok ng ahas na yan ang putotoy niyo?" Lasing na sabi ni Charisse na halos wala na sa sarili. Nakalupaypay na ang ulo nito habang ang isang kamay nito ay nasa harapan ni Drake. Napaangat ng kilay sa Drake sa sinabi ni Charisse at kinuha ang kamay ni Charisse sa harap ng alaga niya. "Baliw ka talagang babae ka." Wika na Drake at binuhat niya si Charisse na halos wala ng lakas dahil sa kalasingan. Dinala niya ito sa kanyang bahay. Halos hindi na kasi ito makabangon sa sobrang kalasingan. Nakita iyon ni Albert na assistant ni Belen kaya nagulat ito na may babaeng dinala sa Drake sa bahay nito. Hindi niya naman kasi nakita ang mukha ni Charisse dahil natatakpan ito ng kanyang buhok. Dali-daling nagtungo si Albert kay Belen at sasabihin niya ang kanyang nakita. Humahango siyang nakarating sa harap ni Belen na nakaupo sa sofa sa may sala. "Ano nangyari sa'yo at parang hinabol ka ng 10 demonyo?" Nagtatakang tanong ni Belen kay Albert. "Madam,
Yung anak niyo. Yung... Hindi masabi-sabi ni Albert ang nakita dahil humahango siya. Ano nangyari kay Drake? Umayos ka nga't makukurot kita dyan sa singit mo. May pangambambanta ni Belen kay Albert. Umayos lang tayo sa Albert at pinakalma na muna ang kanyang sarili. Kasi madam, si Sir Drake may buhat-buhat na babae at ipinasok sa bahay niya. At hindi naman yun si Ma'am Angel. Nagulat si Belen sa sinabi ni Albert kaya napanganga ito literally. At sino naman ang babaeng dinala ni Drake sa bahay niya? Halika, samahan mo ako. Puntahan natin. Yayapan ni Belen sa kanyang assistant. Akma siyang tatayo pero pinigilan siya ng kanyang assistant. Madam, wag na. Baka mamay masabon tayo ni sir. Bukas mo na lang siya kausapin at baka may ginagawa pa sila. Storbo tayo. Ay naku, gusto kong kausapin sa Drake. Di bang balak niya sa relasyon nila ni Angel? Abandonahin na lang? Hindi mapakalingturan ni Belen sa kanyang upuan. Kibit balikat lang ang ginawa ni Albert at hinilot-hilot na lang niya ang ulo ni Belen. Habang sa Drake naman ay dinala niya si Charisse sa banyo at binuhusan ng tubig. Ano ba? Hiyaw ng dalaga nang maramdaman ang malamig na tubig sa buo niyang katawan. Gumising ka na dyan at ayusin mo ang sarili mo. Utos ni Drake. Bakit mo ko binasa? Naligo na ako kanina. Lasing na sabi ni Charisse kay Drake. Pilit niyang tumayo ngunit nahihilo siya at halos wala sa sarili. Nahiga siya sa tiles ng banyo ni Drake at bumaluktot. Napamewang na lang si Drake sa ginawa ng dalaga. Tumayo ka nga dyan. Utos muli ni Drake kay Charisse. Sabay hawak ng dalawang balikat ng dalaga para makatayo ito ngunit wala na talagang lakas ang dalaga kaya binuhat ulit siya ni Drake at dinala sa bathtub para paliguan. Nag-aalala naman siya dahil baka magkasakit ito. Patapos niyang shampoohan ang ulo ng dalaga ay binanlawan niya ito. Pati na ang polo niya ay basa na din. Pinunasan niya ang dalaga at pagkatapos ay kumuha ng kanyang t-shirt at boxer. Pinatay niya ang ilaw ng banyo at hinubaran si Charisse at pinalitan niya ito ng damit. Ang lakas ng tibok ng kanyang dibdib habang binibihisan ang dalaga sa dilim. Nakahinga siya ng maluwag nang matapos niya na itong mabihisan. Binuhat niya ulit si Charisse at dinala sa kanyang kama. Inilapag niya ang dalaga at wala pa rin itong kamalay-malay. Kung ibang lalaki lang siya marahil ay napagsamantalahan niya na ang dalaga. Ngunit hindi siya ganoong klaseng lalaki. Nagtungo siya sa walk-in closet niya at kumuha ng damit saka pumasok sa banyo. Naligo na din siya dahil basa na ang damit niyang suot. Patapos niyang maligo ay nagpatuyo muna siya ng buhok at sa sofa na lang siya natulog. Isa lang kasi ang silid sa bahay niya dahil mag-isa lang din naman siya. Kaya maliit na bahay lang ang ipinagawa niya. Basta ang mahalaga ay nasa tabi niya pa rin ang kanyang ina. Kinabukasan ay nagising si Charisse na masakit ang ulo. Nasapon niya ang kanyang ulo at isa lamang niyang mata ang idinilat niya dahil nasisilawan siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata. Hindi kasi nakatakip ang kurtina ng bintana. Nung ma-realize niya na parang hindi niya silid iyon ay agad siyang bumangon ng upo. Ngunit lalo siyang kinabahan at nagulat nang makita niya na iba na ang kanyang suot. Oh no, saan ako? Kaninong silid ito? Bakit ako napunta dito? Taranta niyang tanong sa kanyang sarili. Bumaba siya sa kama at nagpalingalinga. Hinanap niya ang shoulder bag niya na pinaglagyan niya ng kanyang cellphone, ngunit hindi niya naman ito makita. Nagulat siya nang bumukas ang pinto at bumungad si Drake. Sir Drake? Mabuti at gising ka na. Malamig na sabi na Drake sa kanya. Anong ginawa mo sa akin, Sir Drake? Bakit magkasama tayo? Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Sino nagpalit ng damit ko? At naputol ang sabihin niya na magsalita si Drake. Can you please be quiet? Ang dami mong tanong. Mabuti nga't dinala kita dito dahil baka kung sino na dumampot sa iyo dahil sa kalasingan mo kagabi. Mataas na boss na sabi ni Drake sa kanya. Pilit na inaalala ni Charisse kung ano ang nangyari. Ngunit ang naalala niya lang ay bumili siya ng gin at naglakad sa dagat. Maliban doon ay wala na siyang matandaan. Napakagatlabi na lang siya dahil nagiya siya kay Drake. Saka tinignan niya ang kanyang suot. Nakita mo yung ano ko? Tanong niya kay Drake na hindi masabi ang pribado niyang katawan. Tumawa lang ng pagak si Charisse at tumalikod sa kanya. Bilisan mo na dyan at may pag-uusapan tayo.
Ang damit mo tuyo na siguro ang mga iyon. Isinalang ko iyon sa automatic washing machine. Kunin mo na lang doon at palitan mo ang damit mo. Utos na Drake at lumabas na ito sa silid. Sir, nasaan ang washing machine? Habol niyang tanong kay Drake. Sa laundry area, sa gilid ng banyo. Sagot nito sa kanya at umalis na. Lumabas na din siya ng silid at agad naman niyang nakita ang sinasabing automatic washing machine Drake. Binuksan niya iyon at nakita niya ang mga saplot niya doon kasama ang kanyang mga panloob. Agad niyang kinuha iyon at bumalik sa silid ni Drake at nagbihis. Nagtungo muna siya sa banyo at naghilamos sa nagmumug. Nahihiya siyang humarap sa kanyang amo dahil sa ginawa niya tapos iniisip niya na baka nakita na ni Drake ang itinatago niya. Nang nasa sala na siya ay may 2 cup at sandwich na nakalagay sa center table. Dahan-dahan pa siya naglakad patungo sa kinaroroonan ni Drake na nagbabasa ng magazine. Sir, nasan yung shoulder bag ko? Tanong niya na nahihiya. Have a seat, Cherise. Utos na Drake sa kanya. Naupo siya sa harap ni Drake sa single sofa. Sir, bakit nandito ako? Bahay mo ba to? Anya at palingalinga sa paligid niya. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo ng ganoong oras sa cottage ko? Lasing ka at walang lakas na bumangon. Seryosong tanong na Drake sa kanya. Malalim siyang napabuntong hininga. Uminom ako ng gin dahil sobrang sama ng loob ko. Ako yung gumawa ng mga disenyo ng mga bulaklak para sa kasal ng nobyo ko. Hindi. Ex-nobyo pala. Maluha-luha ang kanyang mga mata na sinabi kay Drake ang ginawa niya kahapon. Nakikinig lang ito sa kanya. Naintindihan ko na po ang nararamdaman niyo, sir. Nang iwan kayo ni Ma'am Angel. Sana mapatawad niyo po ako. Tama po kayo. Nantanga-tanga ko at walang utak. I mean, hindi ko ginagamit ang isip ko. Saad niya pa kay Drake. Then, anong plano mo ngayon? Seryosong tanong ni Drake sa kanya. Nagkibit balikat siya, tumaba ang uso. Sir, baka pwede patawarin niyo na po ako. Tanggapin niyo na po ako sa trabaho. Promise, magpapakatino na po ako. Tatanggapin kita ulit bilang secretary ko sa isang kondisyon. Seryosong sabi ni Drake sa kanya. Napaawang ang labi niya sa kondisyong sinasabi ni Drake. Anong kondisyon, sir? Be my girlfriend. Walang alinlangan na sabi ni Drake sa kanya. Nahihibang ka ba, sir? Ako gusto mo maging nobya? Ano ko, hello? Wala sa sarili niyang sagot kay Drake. Well, kung ayaw mo, wala ka ng trabahong babalikan. Seryosong banta na Drake sa kanya. Nag-isip muna siya na mabuti bago sumagot kay Drake. Kung papayag ako na maging girlfriend mo, tatanggapin mo ako ulit? May gusto ko pala sa akin, sir. Inosente niyang tanong. Ha? Dahil kay Angel kaya gusto ko na maging girlfriend ka. Mamayang engagement party nila ni Aaron. Gusto kong dumalo tayo at magpanggap na magkasantahan. Gusto kong pagsilosin ng lubusan sa Angel dahil alam ko na pumayag lang siya sa engagement nila ni Aaron dahil gusto niya ako masaktan. Paliwanag ni Drake sa kanya. At mapapakinabangan mo rin ang pagpapanggap natin para maipakita mo din sa nobyo mo. Naputol pa ang sasabihin sana ni Drake nang itama ni Cherise ang huli nitong sinabi. Ex-nobyo po, sir. Kala ko pa naman may gusto ka sa akin. Yun pala, gusto mo lang akong gamitin para pagsilosin ng ex-nobyo mo. Nakasimangot niyang sabi kay Drake. Napapailing na lamang sa Drake sa kanya. Okay, ex-nobyo. At least, hindi ka magmukhang tanga kapag nagkaharap ulit kayo ng nobyo mo dahil mas gwapo pa ang pinalit mo sa kanya. Napataas na lang ng kilay si Cherise sa sinabi ni Drake sa kanya. Gwapo ka lang na 1 ligo kay Roy, sir. Pero hindi naman siya kasing dragon mo. Ikaw kasi parang dragon na anumang oras ay pwedeng mangagat. Sabi pa ni Cherise sa boss niya. Napakunot ang noo ni Drake sa sinabi niya. At least hindi naman ako maluloko na katulad niya. Ano? Pumapayag ka na ba na maging girlfriend ko? Tanong ni Drake sa kanya. Sige, basta taasan niyo ang sahod ko at hindi mo na ako pagsasabihan ng tanga at walang utak. Basta sekreto lang muna natin ito, sir. Sabi niya naman kay Drake. Okay, pero kapag may sinabihan ka kahit isa sa sekreto natin, magbabayad ka sa akin. Banta na Drake sa akin niya. Okay, basta walang kiss, walang yakap at walang akbay. Kondisyon niya kay Drake. Hindi pwede.
Paano naman natin mapapaniwala ang lahat kung walang kiss, holding hands at yakap? Napakamot na lamang si Charisse sa kanyang ulo. Paano kung mabuntis ako? Walang preno niyan tanong kay Drake. Paano ka mabubuntis kung hindi naman kita gagalawin? Walang taong nabubuntis dahil sa kiss lang. Paliwanag naman ni Drake. Ngunit hanggang ngayon ay nag-aalangan naman siya dahil yun na talaga ang nakatatak simula noon sa kanyang isip na kapag hinalikan ang babae ng isang lalaki ay mabubuntis na. Sigurado ka, sir, ha? Kahit i-search mo sa internet, iba ang ginagawa ng babae at lalaki para mabuntis ang babae. Paliwanag pa ni Drake sa kanya. Napaisip siya na i-research niya talaga ang bagay na iyan. Pwede na po ba akong pumasok bukas? Tanong niya kay Drake. Oo, pero mamayang gabi, dadaanan kita sa bahay niyo at dadalo tayo sa engagement party ni Angel. Ipakikilala kita sa kanila bilang girlfriend ko. Sabi na Drake at uminom ng tea. Magpapaalam muna ako sa tito at tita ko at kay Giselle. Anya at bigla na lang niyang naalala na Chuck na nag-aalala na ang mga ito sa kanya. Hala sir, uwi na po ako. Chuck na nag-aalala na sila sa akin sa bahay. Taranta niyang sabi kay Drake. Ihahatid na kita at para ako na magpaliwanag sa kanila. Wika na Drake. Tatayo na sana silang dalawa nang bumukas ang pinto na Drake at bumungad si Belen at Albert. Pareho itong nagulat nang makita si Charisse. Anong ginagawa ng sekretary mo dito, Drake? Huwag mo sabihin na dito natulog ang babaeng yan. Mataray na tanong ni Belen sa kanyang anak. She's my girlfriend, Mom. Nag-date kami kagabi at uminom ng konti. Nalasing siya kaya dinala ko siya dito sa bahay. Kampanteng sagot ni Drake sa kanyang ina habang si Charisse naman ay nagtago sa likod ni Drake nang makita ang bruhang ina ni Drake. Ngunit napapasilip din siya kay Belen at napapaismid. Oh no, nananaginip pa ako, Albert? Girlfriend ng anak ko ang babaeng ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Mildred sa kanyang assistant. Napaangat ng isang kilay si Charisse sa kaartehan ni Belen. Ayaw niyo ba na magkaroon ng magandang girlfriend ng inyong anak, madam? At ayaw niyo ba na magkaroon ng magaganda at mga poging apo? Pang-asar na tanong ni Charisse sa ina ni Drake. Napapangiti ng lihim si Drake sa dalawang babae na nagtatagisan ng asaran. Natawa ng kaplastikan si Belen. Siguro naman hindi kayo aabot ng anak ko na 1 taon. Pustahan tayo. Baka next day, next month ay mabalitaan ko na lang na wala na kayo ni Drake. Ano ipupusta mo, madam, kapag umabot kami ng 1 taon ng anak niyo at magpapakasal? Pang-aasar na tanong ni Charisse kay Belen. Aba, palaban talaga ito sekretary mo, Drake. Halika na nga, Albert, at ayoko ma-stress. Baka mamay kumulubot ang loko sa babaeng ito. Yaya ni Belen sa kanyang assistant. Tumalikod na ito sa kanila ni Drake at sumunod na lamang ang assistant nito. Naiwan silang dalawa ni Drake na nagkibit balikat na lang at pigil ang ngiti sa mga labi. Hinatid na Drake si Charisse sa kanila at nakaabang na kaagad ang tiyo Ben ng dalaga. Saan ka ba galing, Charisse? Alam mo bang hindi kami nakatulog na maayos dahil nag-aalala kami sa'yo? Sermon agad ang ibinungad ni Mang Ben kay Charisse sa labas ng pinto ng kanilang bahay. Magandang umaga po. Bati ni Drake sa tito Ben ni Charisse at sa tiyahin nito na si Aling Linda. Magandang umaga naman iyo. Magkasama ba kayo nitong pamangkin ko? Tanong ni Tito Ben kay Drake. Sa bahay po siya natulog. Sagot na Drake na wala man lang kurap. Nalaki pa ang mga mata ni Aling Linda nang marinig niya ang sinabi ni Drake. Totoo ba, Charisse, na doon ka natulog sa bahay ng isang lalaki? Haba kahit pogi itong kasama mo, pero hindi kami nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Sermon ni Aling Linda kay Charisse. Hindi tuloy alam ni Charisse kung ano isasagot sa mga ito. Habang si Giselle naman ay nakapamewang na nakikinig sa pananermo ng kanyang mga magulang sa pinsan. Giselle, samahan mo ang pinsan mo na yan sa kanyang salid. Kakausapin ko lang ang lalaking ito. Utos ni Mang Ben kay Giselle. Si Drake po, tita. Tito. Giselle, boyfriend ko na. Walang anumang pakilala niya sa mga ito. Napaawang na lamang ang mga labi nila sa sinabi ni Charisse. Boyfriend mo? Sabay na sigaw ng tatlo. Kailan pa? Tanong naman ni Giselle. Kagabi lang. Sabay naman nilang sagot ni Drake. Parang mahihimatay si Aling Linda sa sinabi ng dalawa. Kailan ka niligawan? Tanong ni Mang Ben kay Drake. Kagabi din. Sagot naman ni Charisse. At sinagot mo kaagad? Kulat na tanong ni Giselle sa kanya. So Drake na ang sumagot sa tanong ni Giselle.
Pareho naman kami na matatanda na ni Charis. At pareho naman kami binata at dalaga. So wala naman siguro masama kung ligawan ko siya at kung sagutin niya kagad ako. Napaawang na lang si Charis sa sinabi ni Drake sa pamilya niya na nagpalaki sa kanya. Charis, can we talk? Come to your room. Let's talk. You have a lot to tell me. Yaya ni Giselle sa kanya at inakay na siya nitong paakyat sa itaas. Naiwan si Drake at Tito Ben at Aling Linda sa labas ng pinto.